Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging matapat, magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong epod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Pinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, ang lahat ay ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Siya ang dakilang talaga, saan laban ng tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos ay hari siya. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon namay, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy ng ating pong pagninilay para sa linggong ito, kung susundan lang po natin dahil sa Ebanghelyo ngayong araw ay narinig natin na naroroon, sabi nga po, nasa labas ang iyong ina at mga kapatid. So po pwedeng sa konteksto na bakit sila pumunta doon. No? Dahil kung maalala niyo po kahapon, yung bago po ang bahaging ito, may mga iskriba na pumunta din kay Jesus kung nasaan siya habang siya ay nagtuturo at pinaratangan si Jesus na kampo ni Beelzebul. Sabi nga, kaya siya nakakagawa ng mga ganyan ay dahil sa kapangyarihan ng Beelzebul. So, ang tingin sa kanya ay kampon siya ng demonyo. So, siguro, marahil, kung ikaw ang ina o mga kapatid, pupunta ka rin talaga para tulungan, kumbaga, resbakan, yung mga kusino man ang mga nangaaway o kaya nangaalipusta sa iyong anak. Kung kayo po yung ina, ganito siguro din yung inyong magiging reaksyon. Pero dito nga ay muli, ipinaalala ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya kung sino ang Kanyang ina at mga kapatid. Hindi sa dinidinay niya si Maria bilang ina at ang ilan sa Kanyang mga kasama, kundi mas ipinapaliwanag lang niya ang lalim ng ugnayan ng pagiging ina at mga kapatid ni Jesus. Kaya nga mas lumawak. Hindi exclusive na si Maria lang at ang mga kapatid na tinutukoy, no? Kundi si Jesus ay nagiging inclusive at para sa lahat at lalong-lalo na doon sa mga nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Nagiging isang pamilya. So maganda siguro din na mapagnilayan natin na dahil si Jesus ay patuloy na ginagampanan at tinutupad ang kanyang misyon ayon sa kagustuhan ng Diyos kahit kung ano-ano mga paninira ang kanyang natatanggap mula sa ilang mga grupo o ilang mga tao na ayaw talaga sa kanya. Sa buhay natin, no, lalo na maganda rin paalala na nawa hindi tayo yung maging hadlang para marating din ng bawat isa, lalo na ng mga anak ninyo, yung kanilang full potential. Hindi tayo nawa ang maging hadlang para marating nila kung saan silang destinasyon dapat. Dahil isang disguise na gusto nyo lang naman protektahan ang inyong anak. Ayaw nyo silang masaktan, ayaw nyo silang magutom, kaya lahat din gagawin ninyo, lalo na bilang isang ina o
o bilang isang pamilya, talagang ipagtatanggol ninyo. Pero may mga pagkakataon din talaga na kailangan nating maranasan yung mga masasakit na salita, marinig ito. Kailangan din natin maranasan yung kung ano yung naranasan ni Jesus. Hindi sa wala tayong pakialam, hindi sa binababayaan lang natin, pero dapat bilang isang pamilya, bilang ina, bilang mga kapatid, huwag natin pigilan na kumbaga makalipad ang bawat isa. Huwag natin pigilan na matupad ng bawat isa ang misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Masasaktan, madadapa, masusugatan, pero yun yung mga tinatawag nating kailangang maranasan para lalong mas tumatag at tumibay ang loob ng bawat isa. Kasi kung lagi na lang, minsan, ayaw nating madapa, lagi na lang nakaalalay, nandiyan, kaya hindi nakakatayo mag-isa. Kaya marami, magandang mapagnilayan po ninyo, ano bang naidudulot, baka nagiging overprotective dahil ayaw nyo silang makarinig ng hindi magaganda, ayaw nyo nang palabasin ng bahay, ayaw nyo masugatan, kaya hindi nyo na pinaglalaro sa labas at hindi na nakikisalamuha sa ibang bata, at tuloy hindi marunong mag-ayos ng conflict o makipag-usap dahil nga, yung sabi ko, dahil lamang ayaw nyo silang masaktan. Pero nawa, sa tulong ng mga salita ng Diyos, na dapat ito yung laging ibinibigay na hindi nyo man kasama sila, nasaan man sila, alam natin, matibay sila, matatag sila dahil naibigay mo ang salita ng Diyos. Amen? Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may mga kamansanan at mga mamahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat nawa maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Ama nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.